kagatas, bagong gising po tayo. Ayan, ang ating pong daily life at daily routine ng stroke patient. Ayan, bagong gising po tayo. Ayan. Tayo po yung mag-sleeper sandals. Bukas pang electric pa natin. Pero pag natutulog po tayo, nakatakulog po yung ating mahinang bahagi ng katawan kasi hindi rin po maganda na nakababad sa electric fan ang ating pong mahinang parte ng katawan. Ayan. Tapos ito po ang sandals. Meron po tayo, nagsusunod pa rin po tayo ng foot wrap. Ayan po. Ang foot wrap ay tumutulong sa paglakad ng maayos at sa pagtapak ng maganda. Kumusta ang ating tulog mga kagatas? Good morning, good morning. Magandang umaga. Ayan. Tayo po ay siyempre magtututbrush. Gagamitin natin ang kanan, may ng bahaging katawan. Ginagamit na po natin yan. Dati akala ko talaga magiging kaliwete na ako kasi hindi ko nga nagagamit ang kanan kasi nga mahina, tutulog ang ugat. Yung pala dapat lagi ginagamit para magising ang natutulog na ugat. Kunin ko toothbrush. Natin ay nakalagay sa gabi kasi pinapatay namin ng tubig para tipid rin sa tubig. Yun. Thank you. Ganoon nyo ng inyong mga kamay, importanteng gamitin nyo. Lagi nyo ginagamit. Alright, ayan po ang ating daily routine. Good morning, good morning. So, babatayin din natin ang ating kaibigan. So, ayan po ang kaibigan natin.
Si Bukid Dogs. Good morning, Bukid Dogs. Yan. Kasama rin po kasi yan sa vlog eh. Yan. Binablog din natin yan. Yung mga gala-gala at saka yung grupo natin sa Ultra. Kasali po tayo sa grupo eh. Sumali tayo eh. So for today's video ay ipapakita ko po sa inyo ang mga ginagamit ko pa pong iba na para magising ang ugat sa mga mahinang bahagi. Yan. Importante po magising ang ugat na yan. At saka, siyempre, kailangan din talaga, kung nagagalaw nyo na, gamitin nyo. Lagi po natin dapat ginagamit. Good morning. Ayan, kape tayo. Coffee. Good morning, Mami. Ganda po ang ating umaga ngayon. At saka, kasi wala po tayong lakad. Dito lang po tayo sa bahay. At, yung daily routine natin sa bahay. Hindi, nag-exercise. Yan. Pero hindi po tayo makakapaglakad kasi basa yung kalsada. Siyempre, nag-iingat din tayo. Baka madulas. Dito na lang tayo sa loob ng bahay. Yan. Winter exercise po ang ginagawa natin. Pero mamaya na po ako mag-exercise pagkatapos ng vlog. Yan. Ganda umaga sa inyo lahat. Yan. Ito po ay black coffee na walang asukar, walang sugar. Umiinom po niyan ako pagka umaga na empty stomach dapat. Para nakakalinis po kasi siya ng atay at saka ng kidney. Wow! Pero hindi rin po maganda yung sa buong araw lagi kang iinom ng kape. Kasi nakaka-high blood rin ito eh. Yun po, yan. Napapansin nyo po itong akin nasa likod. Ito po ay isang gadget na ginagamit ko para rin magising yung ugat na sa mga mahinang bahagi natin. Yan. Yan po ay health protection instrument. Yan. Tsaka may mga ano rin siya makapantas. Mamaya papakita ko sa inyo. Pati yung mga hot compress. Ayan. Pag natutulog kasi tayo, lalo na nitong summer, siyempre napakainit yung iba, nakababad sa electric fan. Ayun. Hindi rin po maganda na nakababad sa electric fan ang stroke patient. Lalo na po yung ating mahinang bahagi katawan na nakatapat sa electric fan, hindi po maganda. Kasi tulog na nga ang ugat mo, lalo mo pang patutulugin pagka malamig. At speaking of malamig, patapos na po ang summer. Kaya alam nyo ba na iyan ang isang kalaban natin, mga stroke patient, mga ka-stroke, ang taglamig. Yan. Dahil pagka malamig, ay lalong natutulog ang ugat ng ating mahinang bahagi, parte ng katawan. Lalo siyang humihina, kaya mas malimit dapat ang exercise. Yan. So, kaya papakita ko sa inyo, ito po ang gamit pagka malamig mamaya. So, kape muna tayo, ha? Yung katulad na sinabi ko sa inyo kanina, patapos na ang summer, taglamig. Talagang sa totoo lamang, iyan ang talagang kalaban natin mga stroke patient. Hindi ako doktor, pero iyan po ay base sa aking experience, based to my experience talaga. Pero pagka yung malamig, siyempre, meron din naman tayong ginagamit na para hindi siya talaga manigas. Naninigas kasi ang ating parte ng bahagi ng katawan na mahina kapag malamig. So, meron po tayong papakita ko po sa inyo. Ito po ay hot compress. Ayan. Pero ito po ay sinacharge din para kumulo yung tubig. May tubig po siya sa loob. Tapos, ang paglalagay po nito
ay pinakita ko rin po sa social media. Yan, sa ganito po sa siko. Sa mga joint po ang paglalagay po. Yan. Kung siyempre, kung medyo naiirita naman kayo, edi lagay nyo sa mukha. Ibabad niyo po ibabad sa mukha para pantanggal din ng oily. Yeah. Malaking bagay din po yan kahit sa tuhod. Yan. Sa binti. Basta habang mainit na mainit pa siya. Yan. Titisin nyo lamang ang init. Ang malaking bagay po may tutulong ito. Yan. Ang tawag po dito ay hot compress. Ito po ay na-order po ito sa Lazada at saka sa Shopee. Pero bago nyo po orderin, tingnan nyo po muna ang kanyang review at saka mga comment ng bumili kung talagang legit. Yan. Ito po ang hot compress. Mga kagatas, mga ka-stroke. Ito nga po pala ang aking ginagamit na alternative para sa exercise sa paa. Pero siya po ay nagmamasahe. Yan. Nakalagay po rito, easy walk, begin to your feet. Give care to feet. Keep good health. Aim at use. Ayan. Effect, remarkable. So, ayan po. So, papakita ko po sa inyo ng personal. Diyan wow! Ayan po siya. Ayan. Ito po ay nabili ko po sa Bewell. Shoutout po sa Bewell. Ayan. Kompleto po yan. May kasama po siyang adapter. Ayan po. Dito po siya inilalagay. Tapos meron po dito isang saksakan para sa mga patches kung gusto nyong ilagay sa balikat. Pwede po sa balikat, sa kamay, sa baraso. Ayan. At ito po ang patches niya. Ayan. Ito po. Idinidikit po yan. Tapos ito po ay sinasaksak. Ayan. Ayan po. So, ayan po ang kanyang power. Nakasaksak na po siya. Ayan o. Ang pinaka minimum na minutes na time niya ay 25 minutes. Ayan, depende po yan kung gusto niyo matagal hanggang 90 minutes po yan. At saka ito po kung gaano kalakas ang gusto niyo dito. Ayan. Tapos ito po ang auto mode na iba't ibang klase ng masahe ang mararamdaman nyo. Ayan, at saka ito po yung kung gusto niyo ng malakas o mahina ang vibration niya. Nagbabibrate po siya kasi dito po tinutuntong ang paa at magmamasahe siya. So mamaya papakita ko sa inyo ang paggamit niyan. Ayan. Pero doon po sa ibang wala niyan, edi basta tuloy pa rin ang exercise. Ito po naman kasi nagmamasahe lamang pag masakit ang tuhod, ang binti, at saka ang kamay. Ngayong tuwing malamig, ngayon, nararanasan yan. Ito po, itong ko po nabili sa Bewell Company. Ito po, ganito po ang paggamit niyan. Ayan, meron na po siyang power at saka ayan. Minamasahe po niya yung paa. Tapos ito po yung patches. Dito po ang lagay sa kung saan bahagi nyo. Pwede po siya ilagay sa balikat. Pwede po sa sapnan, sa likod. At pwede rin po sa puwit. Ayan po. Babibrate po siya. Wow! Binubuka po niya ko sa ayan. Maganda rin pong mamasahe yan. Pagka lalo na malamig nga, nagsasarado ang kamay. Ito po, nagko-close open siya, automatic. Pagka namamatay yung vibrate, yan. Bumubukas po siya. So, ganyan po ang gamit niya. Ginagamit ko po yan pagka malamig, naninigas ang paa, tsaka kamay. Ayan. Ito po, malaking bagay din po ito. Ang tawag po dito ay foot massage. Ayan. Depende po kung gaano kalakas ang vibrate na gagamitin nyo. Ayan. Nakakakiliti. Ha? Lakas eh. Lakas ng vibrate niya eh.
Kasi matagal ko na hindi rin siya nagamit kasi nga lagi ako nag-exercise eh. Ayan, pinakita ko lang po ito para pagka yung taglamig eh malaki rin bagay siya. Talagang umano rin, bumabalik din sa normal. Tsaka yung pagka yung sumasakit ng mga likod, pwede po siya. Ito po, nilalagay po itong mga patches niya sa likod. Ayan. Nakakapanibago kasi ngayon ko lang nagamit eh. Kung saan po siya pumipitik yung mga daliri oh. Binubuhay din po niya ang ugat. Mga ka-stroke, ito nga po palang isang nagpapalakas sa ating katawan, mga stroke patient. Yan pong alam namin, ang bunga ng malunggay. Yung pong aking pinakita sa inyo, ayun po yung mga ginagamit ko lamang po yung pagka yung sa masahe. Pero malaking tulong din po yun sa kagaya natin mga stroke patient at saka nga po yung hot compress kanina. Pagka naninigas ang parteng mahina na katawan, ayan, ginagamit ko po yun. At saka yung kaninang machine na foot massage, ay nakakamasahe din po yun sa mga parteng mahina ng katawan, sa mga joint. Ayan. Pero iba pa rin yung natural na exercise. Ayan. Basta lagi pong tayo mag-exercise at saka kung nagagalaw-galaw niya ng inyong mga kamay, pilitin yung gamitin. Ayan. Mahirap man, pero kasi nalalabanan nyo para manumbalik yung utak, magkumandang utak sa parteng bahagi ng ating katawan. Kasi hindi nagkukumand yung utak kung anong gagawin Tapos yung ugat niya, natulog na. Gawa nga ng nagbara kasi yung sa utak, sa parteng bahagi ng utak. Kaya siya parang, isipin niyo, parang nawala, namatay. Ganun. Pero nakukuha po yan sa exercise. Sa natural na exercise. At saka, syempre, sa therapy. Ayan, magpa-therapy po tayo. Malaking bagay. So, ayan, papakita ko po sa inyo yung aking na ginagawang exercise. Pero ko po noon ay 4 months pa lamang na-stroke. Parang nawalan ako ng pag-asa. Parang gusto ko nang sumuko noon. Pero hindi pala. Ayan, pagka-6 na buwan, ay ako po nakatayo. Sa tulong din ng gabay ng aking asawa, talaga namang ako hindi niya iniwan. Talagang pinilit ko rin pong tumayo para gusto kong labanan talaga. Gusto kong lumaban. Ayan, tinanggap ko ang aking nangyari sa akin. Kaya naman inalis ko ang galit sa aking sarili. Sa tulong na rin ng aking magulang at mga kapatid, talaga namang ako pinagpapasalamat sa kanila. At especially sa aking asawa na hindi ako iniwan. Ayan po ang ginagawa kong exercise noon nung ako po ay 6 months pa lamang na na-stroke. Pinilit ko pong tumayo at sa tulong din ng therapist, ako po ay nagpapa-therapy rin. Ayan, bumili rin po ako ng mga gamit na pang-exercise para sa stroke. At alam ko ng mga habang may buhay, may pag-asa. At saka, siyempre, babaguhin na rin natin ang ating lifestyle, katulad sa mga pagkain. Ayan, sa mga kinakain, mas more sa gulay. At ingat din po talaga sa kinakain. Kasi po tayo po ay na-stroke na, ay tayo po ay may posibilidad uling ma-stroke. Madali na po tayong kakapitan ulit ng sakit, katulad ng high blood, at saka yung pagtaas ng sugar. Ayan. Ako po ay hindi po ako doktor, pero yan po ay base sa aking experience at sa aking nararamdaman. Ayan. So, isineshare ko lamang po. So, yun po. At maraming salamat po sa panonood. At yun po ang aking na-share sa inyo. At magsha-shoutout po tayo kay Mr. Roldan Corbo ng Cebu City. At saka kay Roldan Kelly. Yan, pareho ko yung Roldan pero
nasa ano tayo, pero yung Luzon, Visayas, Mindanao na tayo. Oh, so maraming salamat sa inyong suporta sa panonood at syempre sa aking mami, ayan, sa aking mga kapatid na walang sawang tumutulong. At syempre, ang talagang walang sawang pag-aalaga. Talagang hindi ako iniwanan kahit sa simula nung ako na-stroke hanggang sa ako lumakas ay nandiyan sa akin tabi. Hindi siya umalis sa akin tabi. Ang aking asawa, ayan po siya. Oh, ayan, nagluluto po siya ng ating mahal na mahal ko po yan at ako po yung mahal na mahal niya. Ayan, importante din po na may kasama kayong asawa dapat hindi kayo iniiwan. Ayan. Kaya mahalin din nyo ang inyong pamilya. Ayan. Iwasan ninyong pag uminit ang ulo, ay iwasan ninyong magalit sa kanila. Ayan. Siyempre, nagagalit ka sa sarili mo. Kaya, tanggapin mo kung ano nangyari sa iyo. Tutulungan ka ng ating Diyos. Maniwala ka. Ayan. So, God bless. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa marami pa naming video. Yes. So, maraming salamat po and God bless.